Eto na daw ho, mga bossing, nakita ko lang ho ito doon sa post ni Takeru Miyamoto na ating kaibigan ho, mga kababayan. Eto ho, mga bossing. Nagmula ito, nagmula ito nung nag-post si Robby Tarosa ho, mga kababayan. Sabi niya doon sa kanyang post, nako, mag-resign ka na, Jinggoy. Si Jinggoy, yung inaaway niya. Mag-resign ka na, Jinggoy. Kung pag hindi ka nag-resign, ilalantad ko kung ano yung pagkatao mo. May sinasabi pa nga siya yung double life or something like, kung ano, sandali lang, hanapin ko. Para kompleto rekado ho tayo, no? Nasan ba yung unang-una nun? May, kumbaga, dalawang mukha, oh. Ayan, may mga death threat na siya ngayon. Nasaan layo naman nun? Pinost niya yun eh. Diba? So ngayon, nagulat ang mamamayang Pilipino, mga kababayan. So, ganun nga. Ngayon, meron siyang sumunod na mga post. Ito naman ho, mga bossing, alisin ko muna yan ha, bago tayo dumire-diretso dyan. Ito naman ho, mga kababayan, yung sumunod na post ni Robby Tarosa. Oh, ayan, sabi niya, this is all I can tell you, Jinggoy o Junggoy. Baboy, my family is not poor and never corrupt. Kasi nga ho, meron na daw po mga nagbabanta sa buhay ni Robby Tarosa, mga bossing. Lonely TV, nakita ko yung pangalan mo dyan. Shout out sa iyo. Oh. In the USA, my father is a Fed o FED and very close to Donald Trump. Try nyo akong galawin. Baboy ka. Botomesa ka. Yan, may mga ganyan ng mga salita. Kanina hong nag-vlog tayo. Kagabi hong nag-vlog tayo, mga kababayan. Kami dito, nag-chat GPT kami dito. No? Bukod sa chat GPT, nag-google kami, hinahagilap namin kung ano po ang ibig sabihin ng sinasabi ni Robby Tarosa na botomesa ka. Nakita namin, nakita ho namin, mga kababayan. Papasok daw po sa wet packs. Nagpapapasok daw po sa wet packs yung sinasabi ni Robby Tarosa na botomesa. Dagdag pa dito, try nyo akong galawin. Baboy ka, botomesa. Di naglilinis bago magpatira daw. Oo. Ayan. No, ayan. Tingnan nyo ho, pag sinilip nyo ho yung pinaka-profile ni Robby Tarosa, makikita nyo ho lahat yan, mga bossing. Live and kicking yung mga post na yan. No, tayo po, nire-reaction na natin. Hinagilap nga namin kung ano ang ibig sabihin ng botomesa daw ho na di naglilinis bago magpatira. Wet packs po eh. Yung lumabas talaga, mga kababayan eh. You have the nerves to question other judge sa investigation. Siguro, naiinis. Si Robby Tarosa, sabi pa ni Boss Jinggoy, ano sabi niya? Sabi ni Marcoleta, safe ka na. Napikon si Jinggoy. Kaya napalapit si Marcoleta. Totoo. Kupal to the highest level ka. Mukha kang pagong na tinitira na grabe, pala ka. Animal ka. Dirty pig. Kasalanan din ni Duterte. Ba't ka nakawala? Yan yung mga mga bossing, mga post. At dagdag pa dito, Dear Baklitang Unggoy, I promise you, Botome, you will never be a politician again. Dapat pala last election tinapatan kita ang bayota ka. Kumbaga, sabi, sige, ako magbabayad sa inyo. No, ako magbabayad sa inyo. Huwag nyo lang iboto itong mga ito. Ganon yung ibig sabihin ni Robby Tarosa. We will pay you triple. Sige, punta kayo sa amin. We will pay you triple. Huwag lang sila. Please, huwag lang iboto. Sabi ni Marinjo, ano yan, Boss Mike? Tira-tira candy. Oy, kumakain ako nung bata ako noon, Tigasunon, kababayan. Yung tira-tira kulay brown, tapos nakabalot po sa foil ng, yung mga cheese curls na ang pambalot, foil. Yun, doon yung, kung di nyo naabutan yung tira-tira. Diyan nagugat lahat yun, mga kababayan. Ngayon, si Takeru, na ating kaibigan, pakisuportahan nyo yung channel. Sabi ko, biglang may nakita akong naipost si Takeru. Ito daw ho, mga bossing. Nung nakita ko, August 1 2002.
yung balita. O ayan naman no, mga kababayan, balita ng Philstar.com, August 1, 2002. Ayan no, alas 12 ng madaling araw. Sandali nga. Sandali lang. Mga bossing, nako, hindi pa lumalabas si Crawford. Puwit ni Jinggoy dumugo. Yung mga balita, sinaunang sinaunang mga balita, grabe. Nandun talaga, Ayun nga. Ayun. Sa Philstar. Kababayan, grabe naman ito. Muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center. No? Ulitin ko, lumang balita ho ito, mga bossing, yung binabasa natin. Kumbaga, paano ko ba i-explain to? Ito lang ho yung nakita natin. May mga balita pa lang mga ganito. Muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagdurugo umano ng puwit nito noong nakaraang linggo. Baka almo lang naman. Di ba? O kaya, eto mga bossing, minsan ako, lumabas nga muna ho dito yung mga kumakain. Yung mga nanananghalian, lumabas mo muna. No? Sabi dito, minsan ako kapag kayon talagang sobrang tigas, sobrang kung hindi ko alam kung ano yung mga nakain ko, minsan may pag kayong tigas may samang dugo, mga kababayan. Baka naman dahil lang doon. Di ba? Sabi ni Addictus Rex, naunahan pa pala ni Jinggoy si Roque. Tapos kung iko-connecta mo, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi din ni Maharlika, ewan ko kung sino yung mga Gerard na sinasabi ni Maharlika. No? Pero natawa lang ako dito sa nakita kong balita. Ayan, Philstar.com, August 1, 2002. 12 a.m. ng madaling araw, muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagdurugo umano ng puwit nito noong nakaraang linggo. Naghain ng urgent motion si Atty. Noel Malaya para payagan si Estrada na mailipat sa MMC batay na rin sa rekomendasyon ng family doctor nilang si Dr. Lorenzo Hoxon. Kailan ba nung nakakulong ho si Jinggoy? Kailan ba 'yon? Jinggoy Estrada, no? Arrested. Anong pa? No, 2001. April 25, 2001. No? April, eto August. Baka nakakulong na siya nito. No, tapos alam niyo naman para ma-house arrest o kaya para ma-hospital arrest pansamantala, magdadahilan-dahilan. Baka tingin ko mga kababayan, dahilan lang ito. Yung tipo ba, ito, sumakit ang tiyan ko, may dugo doon sa pagpupo ko, ganito. Dinahilan lang siguro nila. Sabi ni Ma'am Ses, hindi po yan Almoranas, Dax kasi talaga ang uy, grabe ka! Inilalayo ko nga doon yung pag-uusap Hindi, baka lang to, baka ganun. No? Gusto niyang ma-house arrest nung panahon na yon o gusto nilang ma-ospital para nga doon makapagpahinga, mga kababayan, kayo kung ano-ano iniisip ninyo. Tapos pansin ko sa inyo mga nanonood dyan, dyan sa comment section, kapag kayong mga ganito, yung mga topic, ang bilis-bilis nyong mag-comment. Tuloy-tuloy yung mga komento ninyo. Yung iba, meron kong sinasabi, may mga Gerard pang sinasabi dyan. Nagtataka lang ako, sobrang daming project na nagagawa ni PBBM. Saan galing yung mga pera na yun? Yun ba yung last will and testament
ng tatay niya, sabi ni John Carl Rodavia. Hindi ko ho alam tungkol dun eh. Ang alam ko lang po, talagang ginagampanan niya yung bilang isang presidente ng Pilipinas at kung ano yung mga kakulangan ng mga Pilipino. Yun lang po ang alam ko. Sabi ay si Deborah Reyes, bagong miyembro natin. Maraming salamat po. Alisin na natin to kung ano-ano mga sinasabi nyo kay Jinggoy eh. Baka minsan sobrang, yung tibe, alam nyo tawag, alam nyo yung tinatawag na tibe, o baka ganun lang ho yun mga bossing. Kasi ako, totoo, minsan kapag ubod ng tigas, tapos sobra kong dami kong nakain, tapos may kasamang konting dugo, napunit ng konti, mga kababayan. Alisin ko na ha!